Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video, mga quiz, mga gayas, mukhang bulyaso po yata sila sa kanilang planong pagpapabagsak kay Yorme Isko Moreno sa mga isyo nila. Diyan po natin. Ito po yung mapapanood natin sa video ito, mga kois, mga gayas. Dahil nakikita po dito, mga kois, mga gayas, yung koneksyon sa bawat isa ng mga amaw at tulunggis na mga yan. O, diba? Ang dating mga banat na kay Yorme Isko Moreno, Traidor at Boy Benta. So ngayon ay nilihis na po nila kasi alam po nila na wala po silang mapapala doon. Nga po sila doon. Oh, so dito naman po, mga kois, mga gayas, gagamitin po nila yung mga consignee o yung mga taong na pagbigyan sa mga kundo pabahay ni Yorme Isko Moreno. So ang buong akala nila ay talagang madadali nila si Yorme Isko, ha? Akala nyo talaga madadali. Uy, wag, uy! Matalino yan! Ha? Yung utang nyo, kumpara kay Yorme Isko Moreno, talampakan lang po kayo. To sa totoo lang po. Oh, yan po mapapanood natin sa video ito, mga kois, mga gayas. Please follow, like, and share, and subscribe kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel. At please don't skip the ads, mga kois, mga gayas, dahil malaking tulong po yan para sa ikauunlad ng ating YouTube channel. Okay, so without further ado, let's begin. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Ating pakinggan to, mga boss. Grabe to. Totoo ba yun? Yung bonggang-bonggang in-inaugurate noon ng mga high-rise building na yung mga binigyan ng certificate, hindi pala yun ng mga may-ari? Tama ba? Grabe. Tawag doon, assignee lang. Ano ibig sabihin ng assignee? Talagang titira ka lang, Yorme, for the record lang, paano natin isusustain to? Kasi may 2,000 pesos daw na babayaran, Yorme, yes, no? 2,000 pesos na kanilang iniimpo. Tanong mo yung cameraman mo kanina. Taga-GMA. Ang upa niya, straightforward, 18,000. lang sa'yo, pero iba yung lease to own, iba yung rent to own. Teka muna, so wala yung rent to own? Sige. Hindi, nung naging filing ng COC, ng future mayor ng Maynila na si Sam Bersosa. Ganun ba? Tingnan nyo naman. Sobrang mahal na mahal ng mga taga Maynila. Daming tao nga. Kasi may motibo. Ang sigaw po ng mga Manileño ay isa lang. Mga. Yung magkaroon sila ng bagong pamahalaan. Oh, ano yan? Ano yan? Sana yung napakarami mo yung tao. Ang tawag mo dyan? Historic mga yan eh. Isa akong bayaran bayaran sa mundo ng politika? Yes! Yes! So, yun nga ang intro, mga kois, mga gayas, no? So, dito po sila mapapaya. Tingnan nyo po kung sino po yung nasa likod ni Yorme Isko Moreno. At alalahanin nyo po, yung nagpabida-bida, mukhang nananalo yata yon sa panahon din ni Yorme Isko Moreno, ang isang congressman ng distrikto na walang iba si Valeriano, ha? Sir, ha? Posibleng hindi mo alam yan, sir, ha? Gusto mo ba ipaalala muli ni Yorme Isko Moreno? Diyan po natin napagtanto, mga kois, mga gayas, yung connection nito sa bawat isa. Ha? Yung connection sa bawat isang mga yan. Oh. Imposible naman kasi itong amaw na tong makagago na ito. Kasi wala tong alam sa Manila, di ba? So, sinong nagbigay sa mga mali-maling mga info para sa kanya, para siraan si Yorme Isko Moreno? Well, sila! Ha? Sila!
Sila ang nagbigay ng maling informasyon dito, kaya po ito ginagamit niya ngayon sa paninira kay Yorme Isko Moreno. So ngayon, huli ka, Balbon. So panoorin natin ang buong kwento, mga kuys, mga gayas. Pakinggan to, mga boss. O sige. Grabe to. Grabe! Totoo ba yun? Yung bonggang-bonggang in-inaugurate ng mga high-rise building na yung mga binigyan ng certificate, hindi pala yun ng mga may-ari? Tama ba? Grabe. Tawag nyo doon, assignment lang. Yung sumasagot po, isa po yung congresta, representante dyan sa distrikto na walang iba si Rolando Valeriano. Palakpakan! Palakpakan, sir! Di mo ba alam yan, sir? Ha? Tagaton... Ano ba yan? Di mo alam yan. Ano ibig sabihin ng assignee? Titira ka lang, naka-assign lang sa'yo, pero iba yung list to own, iba yung rent to own. Teka muna, so wala yung rent to own? Wala po, kaya nga po, assignee ang nakalagay, hindi. Kita yung mga birada ng mga koys, mga guys. Lumang sistema, basta makabira lang kay Yorme Isko Moreno. Congressman siya sa panahong iyon. Imposibleng hindi niya alam kung ano yung mga ordinansang ipinasa patungkol sa pag-implement o pamamahagi dyan sa mga condo units na iyan. Imposibleng hindi niya alam at imposible ding hindi alam ni ate na sila po nag-aproba sa lahat ng mga ordinansang iyon. Kita mo, pati grade 1, kayang-kayang sagutin. Ha? Nagmamalinis, akala mo di niya alam? Sabay silang nanalo ni Yorme Isko Moreno dahil kay Yorme Isko Moreno nananalo ang mga yan. Ha? So, tapos ngayon, yung mga banat nyo kay Yorme Isko Moreno, parang pang-school buko lang ng mga banat. Ha? Na matagal nang alam ng taong bayan. Alam na ng mga condo units kung ano po ang kanilang mga gagawin dyan o kung magkano ang bawat isang units at kung magkano ang makukuha nila kung sakaling ayaw na nila. Di ba napaliwanag na ito natin noong nakaraan? Tapos, dahil wala silang ibang mabanat, kasi yung mga banat nila kay Yorme Isko Moreno noon, wala na Pang-school bukol Ha? Tablado Kasi nga, klarong paninira. Sige, pagpatuloy natin, mamaya, sasagutin to ni Yorme Isko Moreno. Tingnan nyo kung anong taon sinagot ni Yorme Isko Moreno yun, ha? Tingnan nyo kung anong taon at buwan. Kasi ito, ngayon lang tong banat nila. So, ibig sabihin, sa mga panahong iyon na sinabi ni Yorme Isko Moreno, ha? Mga konsehalis pa siguro ito. Hindi pa to mga congressman. Pero ang parang PR nung araw rent to own, tama ba? Ito reporter na to. Si Abusado. Kung nga lang mahuyan talaga nung pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas, i-open niya lang talaga yung Pilipinas. Mamaya si Mayor Hani sisihin dyan. Talaga po, nakakaawa po talaga at naging Baka si Mayor Hani daw yung sisihin yan. Ang sagot naman ito, representative, opo, totoo po. Sisihin? Siya nag-approve ba sa City Council? Kita mo yung mga galawan nito, mga kuys, mga gayas, no? Yung bang gumagawa sila ng mga kaparaanan na ikakabagsak ni Yorme Isko Moreno, pero hindi nila alam na sila yung lalagapak sa mga paninira nila, akusa kay Yorme Isko Moreno. Kita nyo mga yun, mga kuys, yung ratings nila, buti pa nung una nilang salta dyan na nagpakilala, tapos sa takbo ng Manila, maganda pa yung ratings. Pero ngayon, napanay na napanira ni Yorme Isko Moreno. Ay, naku, lagapak po! Sobrang lumaga pa kasama si ate po. Ang alkalde po, wala pong ginawa kundi magbayad ng utang. Wala po naman po si Mayor Ano ng una sa almost 3 billion na po ang binapayar ng Maynila. Galing doon po yun doon sa 17 billion na inutang ng panahon niya. 2019 to
Grabe. Boss. Grabe, boss. Oh, grabe. Grabe. Kakala naman talaga na hindi nila alam. Kala mo naman talagang pira nila, pinagbabayad. Tamad naman kasi kayong maningil dyan sa lahat ng mga condo units na kupado ng mga batang Manilinyo. Di ba? Sabi nyo, wala kayong nakolekta. Bakit? Nagtatrabaho po ba? Kasi pag nagtatrabaho kayo, may makulikta kayo. Ito naman tong isang kalipandas. Ginawa nito si Boy Benta. Miss Corrupt, mga boss. Imagine nyo, Imaginin mo, makikisawsaw ka na hindi mo alam ang totoong pangyayari. Imaginin mo yun. Dapat sinabi mo sa mga alalay mo, sa mga nag-utos sa'yo, ang lahat ng detalye para hindi ka magmukhang amaw. Pinangako niya yun sa mga Manileño. Pero ngayon, pinapalayas na po sila. Diba? Grabe, mga... Pinapalayas sila? Saan bang mga fake news and misleading na may information na iyan? Sino bang nagpapalaya sa kanila? Si ate ba? Kita nyo mga kois mga guys. Hoy, kung magbigay kayo ng information ni makaulol, ni makagago, ayusin nyo. Kita nyo, naghahanap pa sa bituin kung ano yung isasabi niya. Tumingin pa, tumila pa. Baka mabagsakan ka dyan ng bulalaka o bahala ka, ha? Boss, kayong magsabi sa akin, diba? Partida na yon mga boss. Eto na ang pagkakasabi. Etong si Hani Lacuna, alam niyo, walang ginawa kundi magbayad ng utang ng Samantalang ngayon, ayun, kung sakali man, at for sure, dinuplicate mo lang yung mga sinasabi kanina ng mga amaw rin Dinuplicate mo lang Hindi Lacuna po. Walang inyiyan. Mananalo ang mahal na Mayor Sam Bersosa. Mahal? Magiging mahirap din ang direksyon ng kanyang magiging bagong LGU. Kasi magbabayad pa po siya ng utang. Grabe po ang ginawa ni Corrupt, mga boss. Sa Maynila, binaon sa utang. Binaon ang buong Maynila. Ang buong Maynila? Diyos ko. Diyos ko, Mio. Nanloko pa. Hindi tama yan. Ayan, hindi tama. Dito mismo. Galing dito mismo. This is very public. Grabe, man. Grabe. Grabe to. Mas grabe ka. Mga kababayan. Mas grabe ang tama mo, makagago. Biruin mo, nagkikasawsaw ka na hindi mo alam ang lahat ng detalye. Tumingala ka pa sa kalangitan para makita ang mga kasagutan. Napakagrabe mo. Kailangan mo na ng espesyalista. Bigyan kita? Ito yung mga kasagutan. Tingnan nyo yung date, mga quiz, mga guys. Tingnan nyo yung date. March 27, 2022. Okay? 2022. Okay? Imposibleng hindi alam yan ni Representative Rolando Valeriano. Baka konsehal pa siya noon, di ba? Hindi niya alam yung mga terms and condition dyan sa mga condo units. English yun, terms and condition dyan sa mga condo unit na pinamahagi ni Yormisco Moreno na hindi lang appoint yung hindi lang pagtuturo yung pamimigay ng mga condo units na iyan, kundi nirapol po iyan. Mano-manong nirapol. So, sabi niyo, Yormisco, kung bahala na ang Diyos kung sinong mabubunot para iwas. Alam niyo naman yung mga marites. Alam niyo yung mga marites, sasabihin mo, pinipili. Meron ngang umiyak. Meron ngang umiyak na konsehali kasi nga daw, yung nakalimutan ko lang kung anong exact name noon, na nakabunot siya, tapos nakabunot yung tatay niya. Pambira, malas mo lang kasi, hindi ka nabunot. Malas mo lang.
hindi ka nabunot. O, yung trolls pala. Oh, galit na galit kasi hindi daw siya nabunot. Tapos yung nugnog daw, halos buong pamilya nakabunot. Sila ba nagbunot? In public yata. Yun yung pag-rolling noon, ha? Pagbubunot noon, ha? In public yon. At walang pinipili noon. Depende na lang talaga kung you are a lucky person. Napakamalas mo Napakamalas mo kaya hindi ka nabunot. Tapos ngayon, idadamay mo si Yorme Isko Moreno kasi hindi po appoint. Hindi po si Yorme mismo ang nagturo kung sino ang makakaangkin ng mga condo units na yan. So dito, sasagutin ni Yorme Isko Moreno kung magkaano talaga. March 27, 2022. So ibig sabihin, alam nila yun lahat. Mas mahalaga yun. More than anything else. Sa kanila. Yorme, for the record lang, paano natin isusustain to? Kasi may 2,000 pesos daw na babayaran, Yorme, Yes, no? 2,000 pesos na kanilang iniimpo. Tanong mo yung cameraman mo kanina. Taga-GMA. Ang upa niya, straightforward, 18,000 pesos. Just imagine, 13,000 lang sa'yo, pare? 13,000. Just imagine, sa ABS, 18. Just imagine, kung nagbabayad ka, buwan-buwan ng upa, ng 15,000 o 20,000. Tapos, ang ibig po sabihin ni Yorme Isko Moreno na 13,000 or 16,000 aman sa mga condominium yun, sa ibang mga private na condominium, hindi dyan sa condominium ng City of Manila. Dahil dyan, tag-2,000 lang po ang bawat buwan. At may good news pa. Pakinggan. wala na sa iyo. But in our case, ang maganda rito, actually, parang wala kami na 2,000. Kasi 2,000 mo sa iyo, hindi ako yes, babalik sa iyo. Tapos i-invest ng government. Ng gobyerno para magkaroon ng continuity. As you all know, ito, may gwardiya. As you all know, tingnan ninyo, merong cleaner, may maintenance. So may naglilinis, may nagkagwardya, tapos as you all know, maraming maintenance. So, hindi masyadong medyo malabo po, no? Ipapalawanag po natin. So, ang ibig sabihin po doon sa sinabi ni Yorme Isko Moreno, di ba, tag 2,000 ang bawat buwan yung hulog mo. Okay? 2,000. So, ngayon, yung 2,000 mo, para kang nag-iipon sa bangko. Bakit? Bakit parang nag-iipon sa bangko? Dahil, kumbaga, ay, siyempre, kung nagtatrabaho ka, tapos 2,000 lang yung condo units mo, napakaganda pa, standard size, standard yung mga kagamitan. So ngayon, sa loob ng 20 years, makapag-ipon ka na. Magkano sa 2,000? So, mga 240,000? Tama po ba ako? Di po ako kasi mathematician eh. Basta kung magkano lahat ng nahulog mo, basta aabot ka ng 10 taon o 20 years o 30 years, kung sakaling ayaw mo na, para naman makabenepisyo yung iba, kasi hindi naman lahat yan mabibigyan, ilan ba population dyan? 2 million po ang population dyan sa City of Manila. So ngayon, ay talagang paswertihan nga, di ba? Kung sakaling aabot ka ng 20 years o 30 years, tapos nakapag ipon-ipon ka na, tapos ayaw mo na, alis ka na, para ka lang nagbabangko. Bakit? Ang lahat ng hinulog mo, makukuha mo po iyon, walang labis, walang kulang. Yan yung kagandahan, mga kuys, mga gayas. O, di ba? Yun yung ibig sabihin ni Yorme Isko Moreno. Or mga equipment, tulad ng elevator. So yung ipon, ang kita ng pera, gugulong, lalago, yun ang pang-maintenance natin para mapanatili, maliwalas, mahinis at kaigay-gaya itong kanilang batong bahay ng condominium. So, kanina, we were inside. Hindi, nung naging di ba? So, dapat makulikta talaga yung buwan-buwan. Pero anong ginawa ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Hindi daw nila nakulikta. Bakit? Anong dahilan? Bakit hindi nyo nakulikta? Kasi nga, yung mga nakukulikta noon, pang-maintenance po iyon sa mga, siyempre, pag maganyan, may mga maintenance po iyan. O pagsasayos, kasi hindi naman yan habang buhay na hindi talaga masisira. So, di ba?
So, ganun po ang ibig sabihin ni Yorme Isko Moreno. Mas mabuti pa ngayon mo ipatayo kaysa after 10 years pa na kung saan napakamahal na po ng materyales. O, di ba? Grabe yung mindset ni Yorme Isko Moreno. Ito naman po pala to. Ng COC, ng future mayor ng Maynila na si Sam Versosa, mga boss. Tingnan nyo naman, oh. Sobrang mahal na mahal ng mga taga Maynila si Sam Versosa kasi may motibo. Ang sigaw po ng mga Manilenyo ay isa lang. Yung magkaroon sila ng bagong pamahalaan, bagong pinuno at nakikita po. Ano yan? Parang magtatayo kayo ng bagong pamahalaan? Ano yan? Ibubukod nyo yung City of Manila sa Pilipinas? Wow! Ibubukod nyo? Talaga? Bagong pamalaan? So, hindi na konektado sa national government iyan. O, mga terorista kayo. Bagong pamalaan eh. Ayaw nyo i-connect. Loko-loko. Napaka-ubo. Labubo. Napaka-labubo. Nila yan in Sam Versosa. Tandaan nyo, it's been 10 years since tumutulong siya. Parating tandaan, hindi lahat kaya yung ginagawa niya. Galing sa bulsa niya bilang owner siya ng private company. Galing sa bulsa niya, owner siya ng mga private company na kung saan na pa tulfo po ito. O bakit yung lahat ng mga binigay niya dyan sa kusakong bigas may tatak na GMA? Ha? Kami ba niloloko nyo? Businessman magpatalo ni Singkong Duling? Huwag kami. Huwag yung lukuhin yung mga Manilenyo, mas matalino pa yan sa inyo, labubo kayo. Ha? Negosyante, magpatalo ni Singkong Duling? Sa tingin mo, hindi niya babawiin iyan pag nakaupo? Sa tingin mo? Uy, los ninyo ay. O bakit pa siya tatakbo kung kanyang intention ay tumulong lamang? O, diba? Bakit niya isa lang alang ipahamak yung pangalan niya dyan tapos maninira ng tao kung tutulong lang, kung wala siyang ibang intensyon dyan sa City of Manila? Aber. At isa pa, at bakit ngayon lang niya ito ginawa na kung saan malapit na ang eleksyon? Ay, huli kayo labubo! Galing po sa bulsa niya yung tinutulong niya without the help ng mga kurakot na pera na yan. Sam Versosa for mayor ng Maynila. Without the help daw. So ano yung mga tatak doon? Tutuktuin. Sigurado ka ba? James, sigurado ka ba na talagang sariling pundo niya iyon? Ha? Congressman siya, di ba? Funding ng gobyerno yon, di ba? Ibig sabihin, pira din ng taong bayan yung ibinalik niya sa taong bayan. Nasaan yung sariling pira niya dyan? Labubo. Talikuran na natin ang nakaraan. Harapin natin ang ating magandang kinabukasan. Los! Sam Versosa. Alam nyo na yan, mga Manilenyo. Alam nyo na kung sino dapat nyo support. Isko Moreno talaga kami. Hindi kami bayad. Saan yung pinagmamalaki mo dyan na napakarami sa'yo? Historical pa nga iyan sa City of Manila. Failing of COC lang. Ganyan na karami yung tao. Saan yung dami ng tao ni Sam Versosa ay kumpara dyan? Diba? Wala nga kayo. Historical pa nga yung pag-failing of candidacy, COC ni Yorme Isko Moreno dyan sa may City of Manila. Mabibilang lang po yung kasama ni Sam na puro pangayad ba yun? Huy, wag nyo kaming lukuhin, oy! Diba? Yung mga plano nila, pag-take down, pang salbutahe, para narbutahe kay Yorme Isko Moreno, wala na, basag na.
Basag na yan. Lumang tugtugi na yan. Old school. Kumbaga, kung sa mga bagay-bagay pa. Napaka-old school. Napaka-basag na basag sa lahat ng mga babasagin. No? Biruin mo. Pati yung issue sa mga pabahay, sa mga taong nakatira sa mga condo units na iyon, talagang huhukayin pa nila talaga. Akala mo naman, tama yung mga informasyon na ibinato sa kanila. Akala naman yung nagbato talaga, malilinlang nilang mga batang Manilinyo na hindi alam. Ay simulat sa poll, sinabi na ni Yorme Isko Moreno dahil transparent po si Yorme Isko Moreno. Alam ng Manilinyo kung ano po ang detalye sa kung sakaling ikaw makakaangkin, mabubunot sa isang condo unit. Alam nila yan kasi nga, transparent si Yorme Isko Moreno. Nakikita, napapanood yan sa feeds ng ni Yorme Isko Moreno. O di kaya sa Manila Public Information, o di ba? So, dyan mo makita mga guys, na yung mga birada nila kay Yorme Isko Moreno ngayon, hindi talaga tatalab ang mga yan. Kasi misleading, napaka-misleading Yung mga public servant naman dyan, na mga tulunggis, pilit talaga na uungkatin para lang siraan si Yorme Isko Moreno. Akala naman nila ay talagang magwawagi po talaga sila. At hindi nila alam na lalong ikakabagsak nila sa lahat ng nabirada nila kay Yorme Isko Moreno. Dahil mga tulunggis ang mga yan. Yorme Isko Moreno, andyan na nakapublic lahat ng mga programa niya. Lahat sa pagkuha ng utang kung saan mga napunta yung mga divisoria, yung market, yung mga kinuha niyang inutang nila sa nasyonal na bangko. Magkikita naman kasi. Natatawa lang po tayo sa mga tulunggis na ito na panay banat, misleading naman at walang katotohanan. Ito naman si Labubo na ito, na makagago na ito, basta-basta na lang kumukuha kasi nga business sa kanya, kasi nga bayaran siya, di ba? Okay, hindi niya alam yung mga information, yung mga detalye. Basta lang mayroon siyang mapanira. So, basag naman yung mga panira nila. Okay? Pag-ikomento ng iyong mga opinion at reaksyon sa video ito kung sino yung basag na hinira, misleading mga kois, mga gayas, no? So, wala talaga silang masabi kay Yorme Isko Moreno. Kundi, yan lang po, pabalik-balikin lang. Kasi walang issue makikita Kasi, yan yung tapat na public servant pag nagsisilbi sa taong bayan. Kasi yung puso niya mabusilak para sa taong bayan. Walang iba si Yorme Isko Moreno at si Ma'am Chi Atienza at ang Yorme's Choice, lahat ng konsyales at mga representative mula 1 hanggang 6. Vote straight po tayo. Huwag po tayong magpaninlang, magpaluko sa mga yan. Kung may ayuda, tanggapin. Pag panahon sa eleksyon, ang isulat yung tamang tao. Na kung saan siya yung taong nagpapabago sa Manila. Tapos, nalugmok. So ngayon, ibabalik na naman niya muling sa pagbangon ng City of Manila. Okay? Okay, komento na yung mga reaction at opinion sa comment section. So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first!